Ang manager ay may layuning iniwan ang kanyang pitaka sa mesa upang masuri ang integridad ng bagong tagalinis. Nagulat siya sa mga ginawa nito nang makita ang surveillance footage sa kalaunan. Sa Puebla, isang lungsod na puno ng buhay, isang dalaga na nagngangalang Romina Perez ang nagsimula sa kanyang unang araw sa isang kilalang kumpanya sa distrito ng Pinansyal. Lumaki sa isang simpleng lugar sa gilid ng lungsod. Si Romina ay matagal nang tumutulong sa kanyang ina, si Carmen Perez, sa mga trabaho nito sa paglilinis. Ang trabahong ito ay higit pa sa simpleng hanap buhay. Ito ang pagkakataon na makamit ang mas maliwanag na kinabukasan para sa kanilang pamilya. Pagpasok sa Engrandeng Gusali, nakaramdam si Romina ng halong kaba at determinasyon. Ang makikinang na marmol na sahig ng lobby ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng araw na pumapasok mula sa malalaking bintana na nagpakita ng kanyang refleksyon habang siya'y naglalakad. Nagbigay siya ng mahiyain na magandang umaga sa gwardya. Ang kanyang unang araw ay nagdaan sa gitna ng maraming bagong mukha at marangyang lugar habang ginagala niya ang malawak na opisina. Sinisikap maalala ang mga daan pabalik sa bawat silid. Habang nililinis ang opisina ni Nestor Romero, ang direktor, napansin ni Romina ang pinong dekorasyon nito. Isang litrato niya kasama ang pamilya at isang nakalimutang pitakang yari sa balat ang nasa mesa. Siya'y sandaling huminto, iniisip ang malaking pagkakaiba ng buhay ng mga nagtatrabaho sa ganitong kapaligiran kumpara sa kanyang sariling buhay. Pagkatapos ng kanyang shift, muling nakasama ni Romina ang kanyang ina, si Carmen, na naghihintay sa kanya sa labas ng gusali. "Kumusta ang araw mo, anak?" tanong ni Carmen, nang ngumiti nang marinig ang masayang sagot ni Romina. "Maganda, nanay. Sa tingin ko, ito ang simula ng bago para sa atin," sagot ni Romina habang naglalakad silang pauwi. Pinag-uusapan ang kanyang araw sa ilalim ng papalubog na araw ng Puebla. Kinabukasan, habang masusing nililinis ni Romina ang conference room, pumasok si Nestor Romero upang maghanda para sa isang mahalagang pulong. Napansin siya nito at sinamantala ang pagkakataon upang makilala ang bagong miyembro ng team. Sa isang mainit na ngiti, iniabot nito ang kanyang kamay. "Kumusta? Ikaw si Romina, tama ba? Ako si Nestor, ang direktor. Kumusta ang mga bagay para sa iyo?" Nabigla si Romina na personal siyang kinausap ng direktor, kaya't sumagot siya ng may mahiyaing ngiti. "Magandang araw, Ginoo Romero." "Oo, ako po si Romina. Maayos naman po ang lahat, salamat. Malaki ang kumpanyang ito, ngunit unti-unti ko nang natututuhan ang mga daan." Sinuri ni Nestor ang malinis na silid. "Napakahusay ng trabaho mo. Napakalinis na mahalaga sa amin lalo na't may mga bisita at pulong kami ngayon." "Salamat po, Ginoo Romero. Masaya akong maging bahagi ng team," sagot ni Romina na mas naging komportable. "Romina, lubos kong pinahahalagahan ang kontribusyon ng bawat isa dito. Anuman ang kanilang posisyon, lahat ay mahalaga. Kumusta ang pag-a-adjust mo? Mayroon ba kaming magagawa upang mapabuti ang iyong karanasan o gawing mas maginhawa ang iyong trabaho?" Romina pondered saglit, pagkatapos ay sumagot. Pinapahalagahan ang pagiging bukas ni Nestor. "Maayos naman po ang lahat, Ginoo Romero. Malinaw ang mga tagubilin at napakabait ng lahat. Ngunit sana po ay magkaroon ng kaunting oras para makipag-ugnayan sa mga kasamahan ko. Naiintindihan ko naman na lahat tayo'y abala." Inamin ni Nestor ang kanyang obserbasyon. "Napakagandang punto niyan," sabi niya. "Mag-iisip ako ng paraan upang mas mapalapit ang ating team. Paano kaya kung magkaroon tayo ng buwan ng almusal kung saan maaaring mag-usap ng mas malaya ang lahat? Ano sa tingin mo?" "Napakaganda po niyan, Ginoo Romero. Talagang pinahahalagahan ko ang inyong konsiderasyon," sagot ni Romina na may pasasalamat.
Perpekto, aayusin ko iyon. Tandaan mo, bukas lagi ang aking opisina kung may kailangan ka. Pagtatapos ni Nestor na nagbigay kay Romina ng pakiramdam ng pagiging bahagi at halaga. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Nestor ang ilang kakaibang kilos ni Romina. Sa simula, ito'y mga sandali lamang kung saan siya'y tila malalim ang iniisip kahit habang ginagawa ang kanyang karaniwang paglilinis. Una niya itong napansin nang madaanan niya ito sa pasilyo. Tila malalim ang iniisip ni Romina at hindi siya agad napansin hanggang magsalita si Nestor. "Romina, maayos lang ba ang lahat?" tanong niya. Napansin ang malalim na iniisip na hitsura nito. Bahagyang nagulat si Romina, parang biglang nagising mula sa malalim na pag-iisip. Hinoo Romero, pasensya na po, hindi ko kayo napansin. Oo naman po, maayos ang lahat, salamat. Mabilis na sagot niya na bahagyang naiilang. Pinili ni Nestor na huwag nang mag-usisa, ngunit tila hindi kumbinsido ang kanyang narinig. Kung may kailangan ka o may iniisip ka, huwag kang mag-atubiling magsabi, okay? Opo, maraming salamat po, sir. Nag-iisip lang po ako ng ilang bagay, ngunit wala naman pong dapat alalahanin, sabi ni Romina habang pilit nang ngumingiti. Habang lumilipas ang panahon, paminsan-minsan ay naririnig ni Nestor si Romina na tila nag-uusap sa sarili habang nagtatrabaho. Mahina at hindi malinaw ang mga salitang kanyang sinasabi. Dahil sa pag-usisa at pag-aalala, muli niyang nilapitan si Romina at sa pagkakataong ito ay nakita niya itong nag-iisa sa break room, tahimik na nagsasalita habang inaayos ang mga kagamitan. "Romina, sana hindi ako nakakaistorbo, pero napansin kong nagsasalita ka sa sarili kanina. Maayos lang ba ang lahat?" tanong niya ng mahinahon. Namula si Romina sa hiya. Ginoo Romero, pasensya na po. Nakasanayan ko na pong magsalita sa sarili kapag sinusubukan kong ayusin ang aking mga iniisip. Nagbigay ng nakakaaliw ng ngiti si Nestor. "Ayos lang yon. Ginagawa ko rin minsan yan. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka. Tandaan mo, mahalaga ka sa aming team." Sa ibang pagkakataon, nakita si Romina na nagmamadaling lumabas mula sa isang opisina na tila walang tao at mukhang balisa habang palihim na lumilingon pabalik. Si Nestor, na papunta sa isang pulong, ay napansin ang kanyang tensyonadong kilos. Dahil sa pag-usisa, bumisita siya sa opisina pagkatapos ng pulong. Tulad ng inaasahan, walang tao rito, ngunit may isang drawer na karaniwang nakalock ang bahagyang nakabukas. Maaaring napadaan lamang si Romina nang hindi sinasadya o maaaring may iba pang paliwanag. Nahati ang damdamin ni Nestor sa pagitan ng kanyang tungkulin na tiyakin ang seguridad at ang kanyang kagustuhang magtiwala kay Romina na napatunayan ng masipag at maaasahan. Sa kalaunan, nagdesisyon siyang kausapin si Romina tungkol sa insidente, maingat na pinipili ang mga salita upang hindi niya ito maparamdam na inaakusahan. Nilapitan niya si Romina sa dulo ng kanyang shift sa parehong pasilyo kung saan niya ito unang napansing malalim ang iniisip. Romina ay tumugon ng may halong ginhawa, nauunawaan na hindi siya sinisita. Opo, sir. Akala ko po may narinig akong kakaiba doon, kaya tiningnan ko lang kung maayos ang lahat. Paumanhin po kung nagdulot ito ng anumang pag-aalala." Tumango si Nestor, tinanggap ang kanyang paliwanag, ngunit nanatili ang munting pagdududa sa kanyang isipan. Nagpasya siyang obserbahan nang mas mabuti ang mga kilos ni Romina, sinusubukang balansehin ang kanyang tiwala rito sa kanyang tungkulin na panatilihin ang seguridad sa opisina. Habang papalapit na ang pagtatapos ng araw, naglakad-lakad si Nestor sa kanyang opisina, nababagabag ng mga naiisip tungkol sa kamakailang kilos ni Romina. Ang bahagyang nakabukas na drawer ay patuloy na bumabagabag sa kanya, na tila sumisimbolo sa tumutubong kawalang tiwala na ayaw niyang lubos na tanggapin. Habang nakatayo malapit sa bintana,
at pinapanood ang paglubog ng araw sa Puebla, bumulong siya sa sarili. Nilalabanan ang kanyang iniisip. Naiisip ko lang ba ito pero parang may mali talaga. Bakit siya kinakabahan? Bakit siya nag-iisa at nagsasalita sa sarili? At bakit siya naroon malapit sa drawer na iyon? Wala naman siyang dahilan para naroon. Bumalik siya sa kanyang mesa at kinuha ang pitakang iniwan niyang nakalabas bilang pagsubok kay Romina. Matapos tiyaking buo ang lahat, lalong lumaki ang kanyang kaba. Dapat ko bang maglagay ng karagdagang mga kamera para sa seguridad? Tanong niya ng malakas habang inaayos ang ilang papel sa bookshelf. Pero paano kung mali ako tungkol sa kanya? Wala namang pinakita si Romina kundi pagiging magalang at masipag. Hindi makatarungan ang maglagay ng kamera base lamang sa hinala. Napahinto siya, pinag-iisipan ang kanilang mga interaksyon kung paano tila nagpapasalamat at tapat si Romina sa kanyang trabaho. Baka naman may pinagdadaanan lang siya sa personal na buhay. At heto ako, pinaghihinalaan siya. Naisip niya bakas sa mukha ang kanyang pag-aalinlangan. Ngunit nanatili ang butil ng pagdududa. Paano kung baliwalain ko ito at may masamang mangyari? Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung kaya ko sanang pigilan ito. Matapos ang magulong gabi, nagdesisyon si Nestor na maglagay ng nakatagong kamera sa opisina. Isang mabigat na hakbang, ngunit naramdaman niyang ito ang kinakailangan para sa kanyang kapanatagan at seguridad ng opisina. Maagang dumating siya kinabukasan bago ang ibang empleyado at maingat na pinlano kung saan ilalagay ang kamera upang hindi ito mapansin, lalo na ni Romina. Pinili niya ang isang mataas na bahagi ng bookshelf na may malinaw na tanaw sa mesa at sa drawer na naunang nakompromiso. Umakyat siya sa isang upuan upang ayusin ang anggulo ng kamera. Nanginginig ng bahagya ang kanyang mga kamay dahil sa di pamilyar na gawain ng lihim na pagmamanman. Dapat gumana ito. Bulong niya sa sarili habang tinatapos ang pag-aayos. Bumalik siya sa kanyang mesa at binuksan ang live feed sa kanyang laptop. Nag-aagaw ang guilt ng paghihinala kay Romina nang walang sapat na ebidensya at ang tanong kung lumampas na ba siya sa tamang etika. Gayunpaman, pinaalalahanan niya ang sarili sa kanyang tungkulin bilang direktor na protektahan ang integridad ng opisina. Sa mga sumunod na araw, mabuti niyang sinubaybayan ang footage. Nakita niyang ginagawa ni Romina ang kanyang mga tungkulin ng mahusay at palagi ang nagsasalita sa sarili o napapahinto sa pagmumuni-muni. Walang kahina-hinalang kilos ang lumitaw sa mga recording na nagpalito at nagdulot ng mas matinding guilt kay Nestor. Samantala, sa kanilang payak na kusina sa bahay, napansin ni Carmen Perez ang mabigat na ekspresyon ng anak na si Romina pagdating nito mula sa trabaho. Ramdam niyang may bumabagabag dito. Habang inihahain ang hapunan, nagpasya si Carmen na kausapin ang anak tungkol sa anumang gumugulo sa isip nito. Romina na tila lalong lumalayo kamakailan. Sa wakas ay nagbukas ng saloobin sa kanyang ina na si Carmen habang sila'y kumakain ng hapunan. Ma'am, may nadiskubre akong nakakabahala sa trabaho tungkol sa direktor. May mga hakbang siyang ginagawa na tila hindi etikal at pakiramdam ko kailangan kong gumawa ng aksyon. Nabalot ng pag-aalala ang mukha ni Carmen habang inilapag nito ang kanyang kutsara. Ano ang ibig mong sabihin, Romina? Ang mga ganitong sitwasyon ay maaaring mapanganib. Siguro mas mabuting mag-resign ka na lang at magpatuloy sa bago. Ngunit matatag ang determinasyon ni Romina. Hindi, ma'am, hindi ko kayang basta na lang lumayo. Kailangang harapin ang mga isyung ito. Kailangan ko lang ng kaunting oras para makalikom ng ebidensya. Hinawakan ni Carmen ang mga kamay ng anak, ang mukha nito'y seryoso.
Naiintindihan ko na gusto mong gawin ang tama, pero pakiusap, isipin mo ang iyong kaligtasan. Ang pagharap sa isang taong tulad niya ay maaaring magdulot ng malalang resulta. Alam kong delikado ito, Ma'am, pero kung hindi ako tatayo para sa tama, sino ang gagawa? Paano ako mabubuhay na alam kong wala akong ginawa para pigilan siya? Ang paninindigan ni Romina ay ramdam sa kanyang tinig. Hinawakan ni Carmen ng mahigpit ang mga kamay ng anak, bakas sa kanyang mga mata ang halo ng pagmamalaki at takot. Sige, pero mangako ka sa akin na mag-iingat ka. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Siguraduhin mong pag-iisipan mo ang bawat hakbang. Nakaramdam si Romina ng lakas ng loob sa suporta ng kanyang ina sa kabila ng hindi tiyak na hinaharap. Pangako, Ma'am, lalapitan ko ito ng maingat at iiwasan ng anumang hindi kailangang panganib. Natapos ang kanilang hapunan sa isang tahimik na pagninilay, bawat isa'y nag-iisip sa mapanganib na landas na kanilang tatahakin, ngunit magkasundong may mga laban na kailangang harapin, gaano man ito kahirap. Isang araw, habang nililinis ang opisina ni Nestor, napansin ni Romina ang kanyang pitaka na kaswal na nakapatong sa mesa. Nadala ng kuryosidad at di maipaliwanag na udyok, sinigurado niyang mag-isa siya bago dahan-dahang lumapit sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang bumulong siya sa sarili. Saglit lang, titingnan ko lang. Binuksan niya ang pitaka at tiningnan ito hanggang sa makita niya ang isang litrato na nakatago sa likod ng ilang card. Isang larawan ni Nestor kasama ang dalawang bata, ang kanilang mga ngiti ay umaapaw sa kagalakan. Nabigla siya ng isang biglaang bugso ng emosyon at napuno ng luha ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang inosenteng mga mukha. Bakit kailangang mangyari ito? Mahinang bulong niya, ang bigat ng litrato'y tila nadama sa kanyang mga kamay. Napaupo siya sa upuan ni Nestor, tinakpan ang mukha at tahimik na umiyak. Bagaman wala siyang natuklasang ebidensya ng maling gawain, malalim ang naging epekto ng emosyon sa kanya. Matapos magtimpi, maingat niyang ibinalik ang larawan, pinunasan ang kanyang mga luha at nagpatuloy sa kanyang mga gawain, pilit na pinapanatili ang normal na kilos sa kabila ng kaguluhan sa kanyang kalooban. Si Nestor Romero ay halatang natigilan. Ang kanyang katawan ay naninigas habang pinapanood si Romina na umiiyak habang hawak ang litrato. Ang maingat na paghawak niya sa larawan ay labis na nagpagulo kay Nestor. Bakit siya umiiyak? Ano ang kahalagahan ng litratong ito para sa kanya? Mahinang bulong ni Nestor sa sarili habang mabilis na nag-iisip, pilit iniugnay ang anumang posibleng koneksyon na magpapaliwanag sa matinding damdamin ni Romina. Kilala ba niya ang mga anak ko o may mas malalim pang dahilan? Tanong ni Nestor sa sarili habang hinahaplos ang kanyang buhok sa pagkabalisa, ramdam ang bigat ng kanyang responsibilidad. Inilagay niya ang kamera upang protektahan ang kumpanya, ngunit ngayon ay naharap siya sa hindi inaasahang resulta ng kanyang mga aksyon, ang pagsilip sa pribadong sandali ni Romina at masaksihan ang tagpong hindi dapat niya nakita. Gayunpaman, hindi niya magawang balewalain ang kanyang nakita. Dahan-dahang sumiksik sa isip niya ang ideya na maaaring may masamang balak si Romina laban sa kanyang mga anak, isang bagay na lubhang nakakagulo ngunit mahirap itanggi ng tuluyan. Pwede ba? Hindi. Parang walang dahilan para saktan niya ang mga bata. Pangangatwiran niya, pilit pinapawi ang lumalaking hinala. Ngunit ang binhi ng pagdududa ay naitanim na at patuloy itong gumugulo sa kanya. Nagsimulang maglakad-lakad si Nestor sa kanyang opisina, isang malinaw na tanda ng kanyang tumitinding pagkabahala. Kailangang isipin ang lahat ng posibilidad. Natutunan ko ng huwag maging kampante. Pero kung direktang aakusahan ko siya, hindi iyon makatarungan
At masyado pang maaga, sabi niya. Sinusubukang maging makatwiran. Huminto si Nestor, nakatingin sa litrato ng kanyang mga anak na nakapatong sa kanyang mesa. Pero paano kung may mas malalim pang dahilan? Paano kung ang pag-aatubili ko ay magdulot ng panganib sa kanila? Tanong niya, nahahati sa pagitan ng kanyang moral na prinsipyo at likas na proteksyon para sa kanyang pamilya. Patuloy niyang nilabanan ang dilemang ito, ang pagkakasalungatan ng pagdududa sa isang tao nang walang matibay na ebidensya at ang pagtiyak sa kaligtasan ng kanyang mga mahal sa buhay. Sa wakas, pagod at patuloy na nababalisa, umupo si Nestor sa kanyang upuan at pumikit. Malalim siyang huminga, pilit nililinaw ang kanyang isipan at sinusubukang panatilihin ang kanyang composure sa gitna ng masalimuot na emosyonal at etikal na hamon. Kinabukasan, magkakaroon ako ng personal na pag-uusap sa kanya. Kailangan kong makita mismo ang katapatan sa kanyang mga sagot. Ito ang tamang paraan. Ito ang makatarungang gawin. Kinabukasan, nagpasya siyang harapin ang usapin ng direkta, umaasang maintindihan kung ano ang nag-udyok sa reaksyon ni Romina. Sa pasilyo, habang patapos na ang kanyang shift, nasalubong ni Nestor si Romina at inanyayahan itong pumunta sa kanyang opisina gamit ang diskusyon tungkol sa kanyang mga responsibilidad bilang dahilan. Pagpasok nila, maingat niyang isinara ang pinto at inalok ito ng upuan. Romina, may isang bagay akong napansin sa footage ng seguridad kahapon na kailangang pag-usapan natin. Panimula ni Nestor sa isang mahinahon at magiliw na tono. Napansin kong hinawakan mo ang isang litrato sa wallet ko, yung litrato ng mga anak ko. Mukhang malalim ang naging epekto nito sa iyo. Maari mo bang ipaliwanag kung ano ang nangyari? Nagpigil ng damdamin si Romina, yumuko siya at hirap makapagsalita. Paumanhin po, Ginong Romero, hindi ko dapat ginalaw ang mga gamit ninyo. Biglaan kong ginawa iyon at sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag kung bakit ko nagawa. Amin niya halatang nahihiya. Tumango si Nestor upang hikayatin siyang magpatuloy. Romina, hindi ako galit. Nag-aalala lang ako. Mukhang may bumagabag sa iyo tungkol sa litrato na iyon. May kinalaman ba ito sa isang personal na bagay? Matapos ang maikling katahimikan, dahan-dahang tumango si Romina, waring nag-aalangan sa mga salita niya. Mahirap pong ipaliwanag. Ang litratong iyon ay nagpaalala sa akin ng sarili kong mga anak. Nawalan ako ng 2 anak, maraming taon na ang nakalilipas. Ang kasiyahan at pagmamahalan sa litratong iyon ay nagbalik ng maraming alaala, pagbubunyag niya habang may luha sa pisngi. Malumanay na sumagot si Nestor, ikinalulungkot ko. Kung may anumang magagawa kami dito para suportahan ka, ipaalam mo lang at tandaan, palagi kang maaring lumapit sa akin kung kailangan mo. Ngumiti si Romina, nagpapasalamat sa kanyang pakikiramay. Maraming salamat po, Ginong Romero. Napakahalaga sa akin ng inyong malasakit at kabutihan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, bumalik si Nestor Romero sa kanyang opisina, puno ng mas maraming tanong kaysa dati. Umupo siya, binubulay-bulay ang kanilang usapan. May kung anong tila hindi tugma sa kwento ni Romina. Ang bata pa niya, mahirap paniwalaan na nagkaroon na siya ng mga anak, lalo na't nawalan pa ng 2. Bulong niya sa sarili habang nililimi ang mga pangyayari. Dahan-dahang tumingin si Nestor sa isang naka-frame na larawan sa kanyang pader, isang regalo mula sa isang business ethics conference. Maaring kaya niyang imbento lamang ang kwentong iyon, pero bakit? Tanong niya sa sarili, sinusubukang unawain ang posibleng motibo ni Romina. Naghahanap ba siya ng simpatya o may mas malalim pang dahilan na hindi ko pa nakikita? Nagpasya siyang muling suriin ang footage ng seguridad upang tiyaking walang detalye siyang nalampasan na maaaring magpatunay o magpabula sa kwento ni Romina. Sa pag-review niya ng footage kung saan nakita niya ang emosyonal na reaksyon ni Romina, napansin niyang tila tunay ang damdamin nito.
ngunit maaaring nakalilin lang ang emosyon, naisip niya. Lalo na kung may mas malaking plano sa likod nito. Naglakad-lakad siya sa kanyang opisina, hawak ang batok, sinusubukang pakalmahin ang tensyon. Kailangan ko ng mas konkretong ebidensya bago maghinuha tungkol sa nakaraan ni Romina. Naghahanap siya ng rekomendasyon at natagpuan si Roberto Aquino, isang kilalang detektibo sa Puebla dahil sa kanyang pagiging diskreto at masusing pagsisiyasat. Nag-ayos si Nestor ng isang pulong kay Roberto sa isang tahimik na kafe upang maiwasan ang anumang chismis sa opisina. Habang nakaupo sa mesa, iniisip ni Nestor kung ano ang kanyang sasabihin, sinisikap na huwag magmukhang desperado. Nang dumating si Aquino, seryoso at mapanuri, binati siya ni Nestor ng may kasiguruhan. "Salamat sa pagdating, Ginoong Aquino," panimula ni Nestor. "May sensitibo akong usapin na nangangailangan ng inyong eksperto upang masolusyonan." Inilarawan niya ang sitwasyon, maingat na hindi magbigay ng masyadong maraming detalye tungkol kay Romina, maliban sa kanyang kamakailang pagtatrabaho at ang kakaibang kilos na nag-udyok ng kanyang mga hinala. Binanggit niya ang pagkawala ng mga anak sa nakaraan, isang pahayag na hindi pa namin napapatunayan sa pamamagitan ng normal na proseso ng HR. Kailangan kong malaman kung totoo ang kwento niya at kung may iba pa siyang itinatago, paliwanag ni Nestor. Makinig ng mabuti si Roberto, paminsan-minsang nagsusulat ng mga tala. "Nauunawaan ko ang inyong mga alalahanin, Ginoong Romero. Sisimula namin sa pag-verify ng impormasyong ibinigay niya sa panahon ng kanyang pag-a-apply. Susuriin namin ang mga record civil, anumang mga dating koneksyon, at maaari ko rin siyang obserbahan para sa mga anumang hindi tugmang kilos o kahina-hinalang gawain." Tumango si Nestor, halo ng ginhawa at kaba tungkol sa mga iminungkahing hakbang. "Pinahahalagahan ko ang inyong pagiging diskreto. Mahalagang maingat nating hawakan ito nang hindi nagbibigay alarma sa taong concerned. Gusto ko lang malaman ang katotohanan, anuman iyon." Tiniyak ni Roberto kay Nestor na pananatilihin niya ang mahigpit na pagiging kumpidensyal at agad nasisimulan ang investigasyon. 2 linggo ang nakalipas, nagpunta si Roberto Aquino sa opisina ni Nestor upang iulat ang kanyang mga natuklasan. Labis ang pag-aalala ni Nestor, umaasa ng mga sagot na maglilinaw sa kanyang mga agam-agam tungkol kay Romina. Hindi na nagaksaya ng oras si Roberto sa mga formalidad. "Ginoong Romero, masusing siniyasat ko si Romina Perez gaya ng inyong hiniling." Panimula ni Roberto, inilalabas ang mga dokumento mula sa kanyang briefcase. Una sa lahat, ayon sa mga opisyal na talaan, wala pa siyang naging anak. Naramdaman ni Nestor ang paninikip ng kanyang dibdib. Hindi siya nagkaroon ng mga anak? Inulit niya, nahihirapang unawain ang bagong impormasyong natanggap. "Sigurado ka ba?" "Oo, sigurado ako," pagtitiyak ni Roberto. "Sinuri ko ang lahat ng tala sa civil registry at nakipag-usap pa sa mga kontak sa ospital na sinasabing lugar ng kapanganakan. Walang anumang tala o ebidensyang si Romina ay naging ina o nawalan ng 2 anak." Napaupo si Nestor, iniinda ang bigat ng mga revelasyon. Paano naman ang iba pang personal na koneksyon? Nabanggit ba niyang siya'y nagpakasal? Walang anumang tala ng kasal para sa kanya. Naninirahan si Romina kasama ang kanyang ina, si Carmen Perez. Wala rin namang ebidensyang nagsasabing nanirahan siya sa ibang lugar o kasama ang ibang tao kamakailan, paliwanag ni Roberto habang inaabot ang karagdagang mga dokumento kay Nestor. Minasahe ni Nestor ang kanyang sentido, malalim na nag-iisip. Nakakalito. Bakit kaya magsisinungaling tungkol sa ganitong kalalim na kwento? Ano ang motibo niya? Napatango-tango si Roberto.
Mahirap tukuyin kung bakit siya nagsinungaling, pero malinaw na hindi sinusuportahan ng mga katotohanan ang kanyang sinasabi. Irerekomenda kong magkaroon ka ng matapat na pag-uusap sa kanya. Maaring may malalalim na emosyonal na dahilan sa likod ng panlilinlang na ito. Roberto, pinahahalagahan ko ang masusing trabaho mo. Mahalaga ito para maunawaan ang buong sitwasyon. Tugon ni Nestor, pinupuri ang pagsisikap ng detektiv. Kinagabihan, nakahiga si Nestor nang hindi makatulog. Iniisip ang natuklasan ni Roberto na imbento ni Romina ang kwento tungkol sa pagkakaroon ng mga anak. Ang nakakagulat na kontradiksyon na ito ay nagdulot ng pagdaluyong ng mga kaisipan kay Nestor. Sa simula, natatakot siya para sa kaligtasan ng kanyang mga anak sa paligid ni Romina. Ngunit ngayon ay lumipat ang kanyang pag-aalala sa kalagayan ni Romina. Habang lumilipas ang mga oras, pinag-isipan ni Nestor ang masakit na dahilan ng kasinungalingang ito. Maaaring nagpapakita ba si Romina ng pangangailangan ng tulong sa pamamagitan ng kanyang kalituhan? Ang teoryang ito ay nagdala ng halo ng profesional na responsibilidad at personal na empatiya sa loob niya. Sa pagputok ng araw, nakapagdesisyon na si Nestor na puntahan si Romina sa kanilang bahay. Sa unang sinag ng liwanag na pumasok sa kanyang bintana, nagpasya siya. Kailangan kong makita ang kalagayan niya. Kausapin siya sa sarili niyang teritoryo. Baka doon siya mas maging bukas. Nakaayos siya ng suot na magkahalo ng formal at kaswal, uminom ng kape, at naghanda ng isipan para sa maselang pag-uusap na nakatakda. Ipinarada niya ang sasakyan sa labas ng simpleng tahanan ni Romina. Huminga ng malalim upang kalmahin ang sarili at matapang na lumapit sa pinto. Ngunit si Carmen, ang ina ni Romina, ang sumalubong sa kanya, isang nakakagulat na tagpo para sa dalawa. "Nestor, anong ginagawa mo rito?" tanong ni Carmen. May bahid ng hinala ang kanyang boses. Mabilis na nagtimpi si Nestor. "Carmen, kailangan ko sanang makausap si Romina tungkol sa ilang usaping may kaugnayan sa trabaho. Ako ang kanyang boss at may mga bagay kaming kailangang linawin kaagad," paliwanag niya. Minamanmanan ang reaksyon nito. "Ikaw ang boss niya?" Pag-ulit ni Carmen, ang kanyang gulat ay naging hindi paniniwala. Bakit hindi niya ito nabanggit kahit kailan? Bakit kaya niya itinatago ang bagay na ito? Naramdaman ni Nestor ang tumitinding tensyon at sinubukan niyang pakalmahin ang sitwasyon. "Hindi ko alam kung bakit hindi niya ito nabanggit, pero mahalagang mag-usap kami. Kailangan naming ayusin ang ilang hindi pagkakaunawaan sa trabaho kaagad," giit niya. Sinusubukang gawing positibo ang daloy ng usapan. Mula sa loob ng bahay, narinig ang tinig ni Romina. "Mama, sino ang nasa pintuan?" Lumabas si Romina, halatang nagulat nang makita ang kanyang boss sa kanilang sala. Nababalot ng kalituhan ang kanyang mukha habang sinusubukang intindihin ang di inaasahang pagdating ni Nestor sa kanilang tahanan. Naramdaman ni Nestor ang buhol na nabubuo sa kanyang lalamunan habang ang bigat ng mga salita ni Romina ay bumalot sa hangin. "Romina, sinasabi mo ba na ako ang iyong ama?" tanong niya. Nanginginig ang boses habang mahigpit na kumapit sa gilid ng upuan upang manatiling matatag. Tumango si Romina ng seryoso, hindi inaalis ang tingin kay Nestor, habang nangingislap ang kanyang mga mata mula sa mga luha na hindi pa pumapatak. "Oo, Nestor, ako ang iyong anak. Matagal nang itinago ni Carmen ang lihim na ito. Nalaman ko lamang ang katotohanan ilang taon na ang nakalilipas ng matagpuan ko ang mga liham at larawan na itinago niya." Humarap si Nestor kay Carmen, dala ng desperasyon at pagsisisi ang kanyang boses. "Carmen, totoo ba ito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano mo nagawang itago ang isang napakahalagang bagay?" Ang mukha ni Carmen
ay nagpakita ng sakit at pagtutol habang isinukbit ang kanyang mga braso ng depensibo. Gusto mong malaman kung bakit? Gusto mong balikan ang mga araw na iyon? Sige. Nang sinabi ko sa iyo na buntis ako, sinabi mo na hindi pa ito tamang panahon na ang isang anak ay makakagulo sa iyong mga plano. Umalis ka, iniwan mo akong harapin ang lahat mag-isa. Ano ang dapat kong gawin? Habulin ka, magmakaawa na tanggapin mo ang iyong responsibilidad, gayong nagpasya ka na laban dito. Bawat salita ni Carmen ay tumagos kay Nestor at ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay. Pilit nilulunod ang bigat ng kanyang mga nakaraang desisyon. Carmen, hindi ko naisip, bata pa ako noon, takot at walang muwang. Kung alam ko lang, kung tunay kong naunawaan kung ano ang inabandon ako, mananatili sana ako. Pangako, mananatili sana ako. Lumapit si Romina, matatag ngunit puno ng resolusyon ang kanyang tono. Pero hindi ka nanatili. Hindi mo nalaman dahil pinili mong hindi malaman. Ngayon, makalipas ang ilang dekada, sinusubukan nating ayusin ang dapat ay hinarap na noon pa. Tumingala si Nestor sa kanya, puno ng pagsisisi ang mga mata. Romina, hindi ko mababago ang nakaraan. Hiling ko lang na maayos ko ang lahat, pero imposible na iyon. Ang kaya kong gawin ay narito ako ngayon kung papayagan mo. Huminto si Romina, litong-lito ang ekspresyon. Matapos ang ilang sandali, nagsalita siya. Nestor, hindi ko kailangan na bayaran mo ang mga nawalang panahon. Ang kailangan ko ay katapatan at pananagutan. Kailangang malaman ko na nariyan ka, hindi lamang para sa akin, kundi para sa sino mang maaring umasa sa iyo. Ang tiwala ay hindi ibinibigay, ito'y kailangang mapatunayan. Tanggap ni Nestor ang lalim ng kanyang mga salita at tumango. Naiintindihan ko, Romina, gagawin ko ang lahat para makuha ang iyong tiwala. Narito ako ngayon at hindi na ako aalis. Ang tensyon sa silid ay unti-unting humupa, bagamat nanatiling mabigat ang damdamin sa paligid. Si Carmen, na nanatiling tahimik, sa wakas ay nagsalita. Aabutin ng panahon, Nestor. Marami kang nawala at marami ang kailangang buuin muli. Pero kung talagang sinsero ka, marahil ay makakahanap tayo ng paraan para kay Romina. Tumayo si Nestor, matatag ang tindig, habang hinarap sina Carmen at Romina. Seryoso ako, Carmen. Handa akong harapin ang anumang hamon, gaano man kahirap. Romina, nais kong maging bahagi ng iyong buhay, hindi bilang boss o dayuhan, kundi bilang iyong ama, kung papayagan mo. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Romina. Hindi ito magiging madali, Nestor. Pero marahil ay maaari nating simulan sa isang pag-uusap. Isang pag-uusap kung saan pareho tayong nagsusumikap na unawain ang isa't isa. Ang bahagyang ngiti ni Nestor ang unang senyales ng pag-asa sa gitna ng mga revelasyon. Iyon lang ang hinihiling ko, Romina. Salamat sa pagkakataong ito. Habang tinatapos nila ang kanilang pag-uusap, magkasama silang tumayo sa bahagyang madilim na silid. Lahat sila'y lubos na namamalayan ang mga makabuluhang pagbabagong nagaganap sa kanilang mga buhay. Bagamat nananatili ang mga sugat ng nakaraan, may bahagyang liwanag ng pag-asa na maaaring magdala ng pagkakataon para sa paggaling at muling pagkakasundo. Nestor, noong panahong iyon, iba akong tao. Panimula niya, mababa ang tono at puno ng pagsisisi. Masyado akong nahumaling sa pag-abot ng aking karera at mga personal na ambisyon na hindi ko napansin kung gaano ako naging makasarili. Umiling si Carmen, malinaw na hindi tinablan ng paliwanag ni Nestor. Hindi lang ito tungkol sa karera mo, Nestor. Tungkol ito sa pagiging responsable, sa paggawa ng tama. Pero pinili mo ang pinakamadaling daan para sa iyo, hindi para sa ating dalawa,
sagot niya. Naramdaman ni Nestor ang kirot ng pagkakasala habang ang mga salita ni Carmen ay tumagos sa kanya mas matalim kaysa sa kaya niyang aminin. Alam ko ang mga pagkakamali ko at walang araw na lumilipas na hindi ko iniisip kung gaano kaiba sana ang naging buhay natin. Hindi ko mababago ang nakaraan pero kaya kong magsikap na bumuti at itama ang aking mga maling hakbang. Amin niya. Ang ekspresyon ni Carmen ay nagpapakita ng magkahalong sakit at bahagyang pag-asa. Maaring huli na para sa ilang bagay, Nestor, pero may panahon pa para tanggapin mo ang responsibilidad. Kailangan ni Romina ang katotohanan. Nararapat siyang magkaroon ng ama sa kanyang buhay, giit niya. Si Romina na tahimik na nanonood ng masalimuot na tagpo ay biglang naglakas loob. Tama na, sigaw niya, nanginginig ang mga kamay, ngunit matatag at puno ng autoridad ang boses. Hindi ako sumali sa negosyo mo nang walang dahilan, Nestor. Hinanap ko ang hustisya. Gusto kong managot ka sa iyong kawalan. Sa lahat ng gabing umiiyak si Mama, sa lahat ng pagkakataong pakiramdam ko'y iniwan ako, hayag niya. Nagulat si Nestor sa tindi ng kanyang mga salita. Bumuka ang kanyang bibig upang sumagot. Sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon, ngunit pinigilan siya ni Romina sa pagtaas ng kamay. Wala kang ideya kung ano ang pinagdaanan namin habang abala ka sa pag-abot ng iyong mga pangarap at pamumuhay mo ng maginhawa. Nakipaglaban kami araw-araw. May utang ka sa akin, mga taon na hindi ko na mababawi, pero titiyakin kong maramdaman mo ang bahagi ng sakit na idinulot mo sa amin. Si Carmen na nanonood ng nangyayari ay tornilyo sa pagitan ng protektahan si Nestor mula sa matalim na kritisismo at suportahan ang paghiling ng hustisya ng kanyang anak. Naiintindihan niya ang sakit ni Romina, ngunit hindi niya inasahan ang ganitong tahasang pagharap. Romina, marahil ay dapat nating, simula ni Carmen, ngunit pinutol siya ni Romina, malinaw ang resolusyon sa kanyang mukha. Hindi, Mama, panahon na para maunawaan niya ang mga resulta ng kanyang mga desisyon. Planado ko ang lahat ng kilos ko upang makarating sa puntong ito. Sumali ako sa kumpanya niya. Nagtrabaho ng mabuti para makilala. Lahat ng iyon upang harapin siya at pilitin siyang aminin ang sakit na idinulot niya sa amin, paliwanag ni Romina. Si Nestor, lubos na nabibigatan sa bigat ng kanyang mga salita, ay yumuko ang ulo. Pinuno siya ng pagsisisi at kalungkutan. Romina, taos-puso akong humihingi ng tawad. Kung naintindihan ko lang noon, sinubukan niyang sabihin, nanginginig ang boses habang nahihirapang buuin ang kanyang iniisip. Muling pinutol ni Romina ang kanyang pagsasalita. Ang tono niya ay hindi mapakali at puno ng sakit. Pero hindi mo naintindihan dahil pinili mong hindi intindihin. Nabuhay ka na parang wala kami. Ngayon, kailangan mong harapin ang resulta ng desisyon mong iyon. Nandito ako hindi para gawing madali ito. Nandito ako para sa hustisya, giit niya. Napuno ng katahimikan ng paligid, mabigat ng emosyon at masakit na katotohanan. Napagtanto ni Nestor na walang mga salita ang maaaring magpawi ng sakit o maghilom ng mga sugat na nabuksan. Sa sandaling iyon, nakinig lamang siya, tinatanggap ang matitinding realidad ng mga salita ng kanyang anak. Si Romina, nanginginig pa rin sa emosyon, ay muling nagsalita upang putulin ang katahimikan. Binigay mo ang lahat para sa iba mong mga anak, Nestor. Nakuha nila ang ama, ang suporta, ang pagmamahal na hindi ko kailanman naramdaman. At gayon pa man, ako ang panganay mo. Pwede ka sanang lumapit sa akin, sa amin. Pwede kang naging bahagi ng buhay ko, patuloy niya puno ng damdamin ng boses. Huminto siya, malalim na huminga upang pigilan ang pagpatak ng luha. Pero pinili mong huwag. Binaliwala mo kami na parang wala kaming halaga. Bakit sila nagkaroon ng ama at ako wala? Ano ang ginawa ko para karapat-dapat sa iyong pag-abandona?
Bumagsak ang boses ni Romina sa bigat ng pasakit na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Sa harap ng kanyang anak, naramdaman ni Nestor ang matinding kirot sa kanyang dibdib sa bawat akusasyon, bawat paalala ng kanyang mga maling desisyon. Romina, nagkamali ako, sobrang nagkamali. Takot at pansariling interes ang nangibabaw sa akin. Nabigo kita, nabigo ko ang iyong ina. Walang dahilan ang makakapagtama ng aking mga ginawa, pero narito ako ngayon, handang itama ang lahat. Kung papayagan mo ako, papayagan kang itama ito? Mapait na tawa ni Romina. Paano mo babayaran ang mga dekada ng pagpapabaya at sakit? Hindi ito isang bagay na masusolusyonan mo ng magagandang salita at mga paghingi ng tawad. Nestor, gusto ko ng aksyon. Hinihingi ko ang mga karapatan ko, mga karapatang ipinagkait dahil itinuring mo akong walang halaga sa buhay mo, hayag niya. Tinanggap ni Nestor ang bawat salita, bawat isa'y pumilit sa kanya na harapin ng nakaraan na pilit niyang nilimot. Tama ka, Romina, hindi sapat ang mga paghingi ng tawad. Handa akong gawin ang anumang kinakailangan upang maitama ang mga pagkakamali ko sa iyo at sa iyong ina. Sabihin mo lang kung ano ang kailangan mo. Anong mga hakbang ang nais mong gawin ko? Ang boses ni Nestor ay puno ng sinseridad at kagustuhang itama ang kanyang mga pagkakamali. Maingat siyang tiningnan ni Romina, sinusuri ang katapatan ng kanyang alok. Gusto kong makilala bilang anak mo ng opisyal. Gusto kong malaman ng lahat na si Nestor Romero ang aking ama at nais kong matanggap ang nararapat kong bahagi mula rito. Kung talagang handa kang itama ang mga bagay, magsimula tayo roon, hayag niya. Tumango si Nestor, lubos na nauunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga kahilingan at tinanggap ang mga ito bilang unang hakbang sa mahabang paglalakbay tungo sa muling pagkakasundo. Alam niyang ang kanyang mga kilos sa hinaharap ang magpapatunay ng kanyang dedikasyon sa prosesong ito. Gagawin ko, Romina. Tinatanggap ko ang responsibilidad bilang iyong ama at gagawin ang kinakailangang mga hakbang upang maitama ang aking mga nakaraang pagkakamali. Anya, ang kanyang paninindigan ay malinaw, hindi lamang sa kanyang mga salita, kundi sa determinasyong nakikita sa kanyang mga mata, isang desisyong magbabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Kinabukasan, napuno ng pananabik at pagtataka ang opisina ni Nestor. Nag-schedule siya ng isang pagpupulong para sa buong kumpanya nang hindi isinasa publiko ang layunin na nagdulot ng haka-haka at bahagyang kaba sa kanyang mga empleyado. Nakatayo si Romina sa kanyang tabi, halatang kinakabahan sa ilalim ng masusing tingin ng kanyang mga kasamahan. Kilala nila siya bilang isang bagong empleyado sa paglilinis. Kaya ang kanyang presensya sa tabi ni Nestor sa mahalagang pagpupulong na ito ay lubhang hindi pangkaraniwan. Binuksan ni Nestor ang pagpupulong ng may hindi karaniwang bigat sa kanyang tono. Magandang umaga sa inyong lahat, simula niya. Malinaw ang boses na umalingaw-ngaw sa buong silid. Narito ako ngayon upang magbahagi ng ilang mahalagang anunsyo na makakaapekto sa hinaharap ng ating kumpanya at lalo na sa isang individual sa atin. Saglit siyang tumigil, binigyan si Romina ng suportadong pagtango, saka nagpatuloy. Tulad ng alam ng karamihan sa inyo, si Romina ay kamakailan lamang sumali sa ating koponan bilang bahagi ng cleaning staff, paliwanag ni Nestor habang nagkakatinginan ang mga empleyado puno ng pagtataka. Ang hindi ninyo alam ay si Romina ay may mga kakayahan at katangiang higit pa sa kanyang mga kasalukuyang tungkulin. Kaya't simula ngayon, si Romina ay magiging bago nating operations supervisor. Ang anunsyo ay sinalubong ng halo-halong reaksyon ng gulat at hindi makapaniwala na mabilis na napalitan ng maririnig na bulong ng pagtutol. Itinaas ni Nestor ang kanyang kamay upang maibalik ang kaayusan. Alam kong maaaring mukhang hindi inaasahan ang desisyong ito. Tinukoy niya ang grupo ng may autoridad.
Ngunit matapos ang masusing pagsusuri at pag-aaral ng mga kakayahan ni Romina, kumpiyansa ako sa kanyang kakayahang mamuno. Ang epektibong pamumuno ay hindi lamang tungkol sa seniority. Ito'y tungkol sa kakayahan, determinasyon at abilidad na magbigay inspirasyon at magpatakbo ng isang koponan. Buong tapang na ginamit ni Romina ang pagkakataon upang magsalita sa harap ng grupo. Nagpapasalamat ako sa tiwala ni Nestor sa akin, panimula niya. Unti-unting nawawala ang kanyang kaba habang nagiging mas tiwala ang tono niya. Nauunawaan ko na maaaring sorpresa ito para sa lahat. Ngunit nakatuon ako sa bago kong tungkulin at handang matuto at umunlad. Umaasa akong makakamit ang inyong suporta at tiwala. Tinapos ni Nestor ang pagpupulong sa pagbibigay diin sa mga halaga ng kumpanya. Pinagmamalaki ng ating kumpanya ang pagkilala at paglinang ng potensyal sa lahat ng ating mga empleyado. Ang araw na ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa paggalang sa pangakong iyon. Sa kabila ng natitirang pagkabigla tungkol sa promosyon ni Romina, pinanatili ni Nestor ang atensyon ng grupo. Pakihintay ng kaunti pa, may iba pa akong kailangang ibahagi. Dagdag niya, muling bumigat ang tono ng kanyang boses habang ang silid ay tahimik na naghintay, puno ng pagtataka sa susunod na anunsyo. Ang ibabahagi ko ay personal at napakahalaga sa akin. Patuloy niya, kitang-kita ang kanyang emosyon sa mukha habang naghahanda siyang ibunyag ang personal na pahayag na magbabago sa kanilang mga buhay. Ang kwento tungkol sa papel ni Romina sa ating kumpanya ay bahagi lamang ng mas malawak na naratibo. Isang kwento na kamakailan ko lang nalaman, ani Nestor, huminto sandali at tumingin kay Romina. Tumango ito ng bahagya na nagbigay ng lakas ng loob kay Nestor na magpatuloy. Si Romina ay hindi lamang isang masipag na manggagawa na kamakailan kong na-promote sa kumpanya. Siya rin ang aking panganay na anak na ngayon ko lang nakilala. Ngayon, ginagawa namin ang mga hakbang upang buuin ang puwang at itama ang mga pagkakamali ng nakaraan. Napuno ang silid ng gulat at bulungan habang nagkakatinginan ang mga kasamahan ni Romina. Pinoproseso ang bigat ng anunsyo. Habang ang ilan ay nagpakita ng kalituhan, ang iba ay humanga sa tapang ni Nestor na ibahagi ang ganong personal na bagay ng hayagan. Tinapos ni Nestor ang kanyang pahayag. Pinili kong buksan ito dito dahil pinahahalagahan ko ang pagiging bukas at ang mga pangyayari na nagdala sa amin sa puntong ito ay may implikasyon hindi lamang sa aking pribadong buhay, kundi pati na rin sa ating dynamics sa trabaho. Kami ni Romina ay nag-e-explore kung ano ang ibig sabihin ng bumuo ng ugnayan bilang pamilya. Hinihiling ko ang inyong suporta habang inaangkop namin ang aming mga sarili sa bagong sitwasyong ito. Pagkatapos ng pagpupulong, habang unti-unting umaalis ang mga empleyado, marami ang lumapit kay Romina. Binabati siya sa kanyang bagong posisyon at nagbibigay ng mga salita ng suporta ukol sa kanyang bagong ugnayan kay Nestor. Ang unang sorpresa ay unti-unting napalitan ng tunay na interes at kahandaang tulungan sila sa panahong ito. Ngayon, naramdaman ni Romina ang mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang ugnayan bilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang komunidad sa trabaho. Pinahalagahan niya ang pagkakaisa at pagiging bukas na ipinakita ng kanyang mga kasamahan. Habang lumilipas ang mga linggo, parehong naramdaman ni Romina at Nestor ang mga hamon ng kanilang bagong relasyon bilang mag-ama, lalo na habang sinusubukan nilang tukuyin ang kanilang relasyon sa profesional na konteksto. Ang mga hamon sa trabaho ay naging mas malinaw, lalo na sa lugar ng trabaho kung saan madalas nagkakaroon ng overlapping ang personal at profesional na mga hangganan. Bilang bagong supervisor, nahirapan si Romina na ipakita ang kanyang autoridad
habang pinananatili ang magandang relasyon kay Nestor. Pakiramdam niya ay ang bawat desisyon niya ay nasa ilalim ng dobling pagsusuri dahil sa kanyang pagiging anak ng boss at sa kanyang mabilis na pag-angat sa kumpanya. Dad, paano ko haharapin kapag tinatanong ng mga tao ang kakayahan ko dahil lang anak mo ako? Parang hindi kailanman kinikilala ang pagiging karapat-dapat ko. Ibinahagi ni Romina sa isang pribadong usapan kay Nestor. Si Nestor, na naguguluhan sa pagitan ng pagprotekta sa kanyang anak at paghikayat sa kanyang pagiging independent, ay nagbigay ng payo, bagamat may pagdududa rin siya. Romina, ipakita mo ang iyong kakayahan sa pamamagitan ng iyong trabaho. Mahirap ito, pero sa kalaunan, makikilala rin nila na karapat-dapat ka sa iyong posisyon, aniya. Bagamat nananatiling disigurado kung paano siya makakatulong ng epektibo. Lalo pang tumindi ang dynamics sa mga team meeting kung saan ang ilang empleyado ay nag-aatubiling magbahagi ng kanilang opinyon sa harap ni Romina, natatakot sa posibleng reperkusyon dahil sa kanyang koneksyon kay Nestor. Nagdulot ito ng dagdag na tensyon na hindi kayang baliwalain ni Nestor. Marahil ay dapat kong bawasan ang presensya ko sa ilang meeting upang bigyan ka ng pagkakataon na maipakita ang iyong pamumuno. Iminungkahi ni Nestor, sinusubukang maibsan ang issue. Bagamat nagpapasalamat sa suporta ni Nestor, lalong naramdaman ni Romina ang pag-iisa. Nagsimula siyang magduda kung tama ba ang kanyang desisyong tanggapin ang promosyon. Natatakot na baka nagiging sanhi ito ng strain sa relasyon niya sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang ama. Minsan iniisip ko kung mas mabuti pang bumalik ako sa dati kong posisyon, malayo sa ganitong mga pasanin. Inamin niya sa isang malapit na kaibigan sa isang lunch break. Sa huli, napagkasunduan ni Nestor at Romina na kumonsulta sa isang HR specialist. Napagtanto nilang kailangang malinaw ang pagkakaiba ng kanilang mga profesional na papel at personal na relasyon, isang hamon na mangangailangan ng panahon upang maayos. Harapin natin ito bilang isang koponan, parehong sa trabaho at sa ating personal na buhay, giit ni Nestor, determinado sa pag-aalaga ng parehong dimensyon ng kanyang relasyon kay Romina. Unti-unti nahanap ni Romina at Nestor ang mas matatag na balanse sa pagitan ng kanilang mga interaksyon sa trabaho at personal na relasyon. Pinatunayan ni Romina ang kanyang kakayahang mamuno ng epektibo at nagpasimula ng malalaking pagpapabuti sa operasyon ng kumpanya na nagresulta sa mas mataas na efficiency at moral ng team. Sa pribado, ginugol nila ang oras sa pagpapalago ng kanilang ugnayan bilang mag-ama, nagbabahagi ng karanasan, nag-aaral tungkol sa isa't isa at lumilikha ng mga hindi malilimutang alaala. Hindi ito nakalampas sa pansin ng iba. Sa bahay, ang asawa ni Nestor at ang mas bata nilang mga anak na sa simula'y nag-aalangan sa pagpasok ni Romina sa kanilang buhay, ay natutunang tanggapin siya bilang isang mahalagang miyembro ng pamilya. Ang mga pagtitipon ng pamilya na dating puno ng tensyon ay naging mga selebrasyon ng pagkakaisa at kasiyahan. Ang asawa ni Nestor ay gumanap ng mahalagang papel sa pagtulong kay Romina na makapag-integrate sa pamilya, lumikha ng isang mainit at sumusuportang atmosfera sa bahay. Habang lumilipas ang panahon, ang mga relasyon sa pagitan ni Romina, Nestor at ng kanilang pamilya at mga kasamahan ay lumalim sa respeto at pagmamahal. Naramdaman na ngayon ni Romina ang ganap na pagiging bahagi ng parehong kumpanya at pamilya, namumuhay ng isang buhay na pinayaman ng suporta at pagmamahal. Ang kanilang kwento, mula sa mga unang hamon hanggang sa tagumpay at kasiyahan, ay nagpakita na sa tamang panahon, pasensya at sama-samang pagsisikap, posible ang malampasan ang mga hirap at makabuo ng malalalim at makabuluhang ugnayan.
Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel. Ang iyong suporta ang nagpapahintulot sa akin na patuloy na magdala ng magagandang kwento araw-araw. Huwag palampasin ang susunod na kamanghamanghang kwento na naka-feature na ngayon sa iyong screen. Lubos kong pinahahalagahan ang inyong suporta. Kita-kits sa susunod.